At sa pagpapatuloy ng ating recap, sinabi ni Ursula kay Ian na naghanda si Yuri ng tsaa para sa kanya at iginiit na inumin niya ito. Maingat na iniabot ni Yuri ang tsaa kaso walang pasensya na pinilit ni Ursula na ibuhos ito sa kanyang bibig at pagkatapos uminom, pinuri ni Ian ang tsaa at tinawag itong masarap. Napangiti si Yuri sa tuwa sa kanyang papuri at nang maging mausisa ay tinanong ni Ian kung sila ang nagligtas sa kanya. Kinumpirma ito ni Ursula at ipinaliwanag na ginawa niya iyon dahil lamang nakiusap si Yuri para sa kanya, kung hindi dahil sa intervention ni Yuri ay inamin niyang pababayaan na lang niya ito sa mga halimaw. Mahigpit na sinabi ni Ursula kay Ian na dapat siyang yumukod kay Yuri at magpasalamat ng maayos. Sumunod si Ian at nagpasalamat kay Yuri ngunit ang kanyang kilos ay ikinahiya niya at hindi natuwa si Ursula, kaya sinampal niya si Ian at inutusan siyang tawagin ang kanyang anak bilang Lady Yuri, sa halip na basta pangalan lang nito. Sinundan pa ito ng isang malakas na sipa at mabilis na namagitan si Yuri at sinabing mas gusto niyang tawagin siya ni Ian sa kanyang pangalan lamang. Nagulat si Ian at tinanong kung tunay na ina ni Yuri si Ursula at kinumpirma ito ni Ursula at ipinahayag na hindi lamang siya ina ni Yuri kundi tagapagbantay din ng puno ng mundo. Ipinaliwanag niya na ang punong ito ay isa sa 9 na punong kahoy ng mundo at ang kanyang tungkulin ay protektahan ito mula sa anumang kapahamakan, lalo na habang nasa maselang yugto ito at nag-uugat pa lamang na naging interesado si Ian at nagtanong kung siya mismo ang nagtanim ng puno at kung doon siya permanenteng naninirahan. Tumatango si Ursula at ipinaliwanag na matagal na siyang naninirahan sa sagradong lugar na iyon. Nahihiya na tinanong ni Ian kung tao ba si Yuri at inihayag ni Ursula na si Yuri ay hindi tao kundi ang espiritu ng puno ng mundo at labis na nagulat si Ino at lumapit kay Yuri. Hindi niya napigilan ang paghanga at sinabing siya ay isang napakagandang espiritu. Namula ang mga pisngi ni Yuri sa hiya sa kanyang sinabi subalit nagalit si Ursula at muli niyang sinaktan si Ino at pinagalitan ito dahil sa pagiging casual at hindi nararapat ang kanyang pananalita tungkol sa anak niya. Mahigpit niyang ipinaalala kay Ino na hindi siya nag-abala na gamutin ang mata nito para lang tumingin kay Yuri. Ipinaliwanag ni Ian na malubha ang kanyang mga sugat lalo na ang pinsala sa kanyang mata na dulot ng atake ng oso. Dinagdagan ni Ursula ang detalye ng kanyang paggaling na sinabing ginamit niya ang patak mula sa puno ng mundo upang gamutin ang mga sugat ni Ian, at pinalitan ang kanyang nasirang mata ng isa na nilikha mula sa mga halamang gamot ng puno. Binigyang diin niya na ginawa lamang niya ito dahil sa kahilingan ni Yuri at kung hindi dahil kay Yuri, hindi siya kikilos para tulungan ito at tumingin si Ian sa babae at tinanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon para iligtas siya. Ngumiti ng banayad si Yuri at sinabing dahil nagpasalamat ka sa akin. Ipinaliwanag ni Ursula na lahat ng napadpad sa sagradong lugar na iyon ay iniligtas ni Yuri kaso wala ni isa ang nagpasalamat at sa halip, kapag nalaman nilang si Yuri ang espiritu ng puno ng mundo ay sinasamantala nila ang mga sanga at yaman ng puno para sa kanilang pansariling interes, ibinunyag niya na si Ian ang kauna-unahang tao na taos-pusong nagpasalamat kay Yuri. Muling nagpasalamat si Ian kay Yuri na nagdulot ng mas malalim na pamumula sa kanyang mukha at pagkatapos, hinarap ni Ursula si Ian at sinabi ngayon na naipakita na niya ang kanyang pasasalamat at panahon na para siya'y umalis, hinutusan niya itong umalis kaagad. Gayunpaman tumuto si Yuri at nakiusap sa kanyang ina na pag-isipan itong muli at iginiit niya na napakadelikado ng mundo sa labas para harapin ito ni Ian ng mag-isa. Paalala ni Ursula kay Yuri na hindi niya maaaring iwan ang lugar o lumayo mula sa puno ng mundo dahil tungkulin niyang bantayan ito. Dagdag pa niya na hindi rin gumagana ang mahika ng teleportation sa sagradong lugar na iyon, napuno ng luha ang mga mata ni Yuri habang nagmamakaawa sa kanyang ina na huwag itataboy si Ian. Nakita ni Ursula ang kalungkutan ng kanyang anak kaya niyakap niya ito. Sa huli ay nagtanong siya kung talagang gusto ni Yuri na tulungan si Ian at pagkatapos ng maikling pag-atubili, pumayag si Ursula na tumulong at bagamat halatang naiinis siya ay sinabi niya kay Ian na sasanayin niya ito upang matutong mabuhay at ligtas na makalabas sa lugar ng mag-isa. Nagugulat kaso labis na nagpapasalamat at nangako si Ino na gagawin ang lahat para makaligtas. Sa sobrang emosyon ay niyakap niya si Ursula at Yuri bilang pasasalamat at agad siyang itinulak ni Ursula palayo at sinabing huwag itong lumampas sa limitasyon, at mag-focus na lang sa pagsasanay. Ipinaliwanag ni Ursula na ang magtuturo kay Ian ay ang pinakamahusay na combat sage at siya ay excited ngunit kinakabahan. Idineklara ni Ian na handa na siya at habang papunta sa lugar ng pagsasanay ay nagtanong si Ian kung balak bang iharap agad siya sa laban.
Hindi nagpapatinag si Ursula at sinabing walang oras para sa mga paliwanag na ang anumang pagkaantala ay maaaring sumisira sa tsansa niyang makaalis. Itinuro ni Ursula ang direksyon sa harap at tinanong kung may nakikita siya sa malayo. Nagpokus si Ian ngunit inamin niyang wala siyang makita. Labis ang gulat ni Ursula at pinaalalahanan si Ian na pinalitan na ang kanyang mata ng piraso mula sa puno ng mundo, na dapat ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na paningin at ipinaliwanag niya na ang kawalan nito ay dahil sa kakulangan ng pokus, at inudyukan siyang mag-concentrate. Naalala ni Ian ang kanyang naranasan sa oso at napagtanto niyang iniwan siya ng trauma na nagdulot ng kanyang pag-atubili at kawalang pokus. Ramdam ang hirap ni Ian na lumapit si Yuri at ginamit ang kapangyarihan ng puno ng mundo upang maibalik ang kanyang linaw sa paningin. Pagdilat ng mga mata ni Ian at nakita niya ang isang nakakasilaw na liwanag at napansin ang isang halimaw na nakabitin sa malayo. Hindi nagsayang ng oras si Ursula na naghagis siya ng bato sa halimaw na ikinagising nito at nagudyok na umatake. Lumipad ang nilalang ng sobrang bilis at inutusan ni Ursula si Ian na tignan ang mga galaw nito. Nalilito at tinanong niya kung paano niya magagawa iyon. Ipinaliwanag niya na ang kanyang bagong mata na may kapangyarihan ng puno ng mundo, ay maaaring tumukoy sa mga galaw at pattern ng halimaw ng may mas mataas na katumpakan kaysa sa kakayahan ng karaniwang tao. Habang ipinaliwanag ni Ursula ang mga susunod na hakbang, biglang sumugod ang halimaw sa kanya ng napakabilis. Naiwasan niya ito ng walang kahirap-hirap at ang kanyang mga galaw ay eksakto at kalkulado. Samantala ay nagawa ni Ian na suriin ang halimaw gamit ang kanyang bagong kakayahan, ngunit bago siya makakilos ay binalingan siya ng nilalang. Sa isang mabilis na pag-atake gamit ang sandata nito at naputol ang mga tainga ni Ian na dahilan para siya'y bumagsak sa lupa sa matinding sakit, pinilit ni Ian na mag-focus sa kabila ng matinding hapdi at sinasaway siya ng matindi ni Ursula na hinihimok siyang manatiling alerto at kalmado. Sinubukan ni Ian na tumayo ngunit hindi niya nagawa dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Nang walang pag-alinlangan ay kinuha ni Ursula ang isang lalagyan ng tubig at ibinuhos ito sa kanyang mga tainga at ang tubig, na may taglay na asensya mula sa puno ng mundo ay agarang nagpagaling sa kanyang mga sugat at nag-alis ng sakit. Namangha si Ino sa mabilis na paggaling at sinigurado kay Ursula na ayos na siya at ipinaliwanag nito na ibinigay ni Yuri ang tubig mula sa puno ng mundo para gamitin sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat sa panahon ng pagsasanay. Tiniyak ni Ursula na kahit gaano pa kalubha ang kanyang mga sugat ay kaya nila siyang pagalingin, kaya't kailangang magsikap siya ng walang takot. Napagtanto ni Ian ang hamon sa harap niya at inamin na mas mahirap ang pagsasanay kaysa sa kanyang inaasahan. Buo ang determinasyon ni Ursula nang sinabi niyang walang oras para magpakalunod sa kanyang paghihirap, kailangan nilang magpatuloy. Muling nagtuon si Ian na itinakda ang kanyang paningin sa halimaw gamit ang kakayahan niyang suriin ito, natukoy niya ang susunod na galaw ng nilalang papunta sa kaliwang binti niya, matatag siyang nanatili sa kanyang posisyon, hinintay ang tamang sandali at matagumpay na naihilagan ang atake. Tumingin siya kay Ursula nang may pagmalaki at inihayag ang kanyang tagumpay kaso mabilis na gumanti ang halimaw sa isa pang pag-atake. Muli siyang nasugatan at mahigpit na pinaalalahanan siya ni Ursula na ang pag-iwas sa isang atake ay hindi sapat, at ang kaligtasan ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay at fokus. Determinado si Ian na patunayan ang sarili kaya't nagpasya siyang isasantabi ang kanyang pagmamataas hanggang sa tuluyang matalo ang halimaw. Buong konsentrasyon niyang ginamit ang kanyang pinalakas na paningin at kakayahang suriin ang galaw ng nilalang, sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang naiilagan ang sunod-sunod na mga atake ng may kasiguruhan. Nakaramdam siya ng kumpiyansa at ngumiti bago magtanong kay Ursula kung ano ang opinyon nito ngunit bago pa siya makapagsalita, tinamaan muli siya ng halimaw na dahilan upang siya'y masugatan at bumagsak sa lupa. Kalma lang na lumapit si Ursula at muli siyang pinagaling gamit ang tubig mula sa puno ng mundo. Bagamat naiinis ay sinabi ni Ian na tila natutuwa si Ursula sa panunood ng kanyang paghihirap at hindi natitinag si Ursula at sinabing ang sakit ang pinakamagaling na guro. Sa kabila nito ay pinuri niya ang progreso ni Ian at inanunsyo na oras na para sa susunod na bahagi ng kanyang pagsasanay, kailangan na niyang patayin ang halimaw. Nagdadalawang isip si Ian at sinabi niyang wala siyang sapat na kakayahan sa pakikipaglaban upang epektibong makikipaglaban. Tumawa si Ursula na parang alam na niya ang lahat at ipinaalam kay Ian na iyon ang dahilan kung bakit naghanda siya ng espesyal na sandata para sa kanya. Iniabot niya ang isang kahoy na espada na ginawa mula sa sanga ng puno ng mundo mismo.
Ipinaliwanag ni Ursula na si Yuri mismo ang nag-request ng espada para kay Ian kaya't pumayag siyang putulin ang isang sanga mula sa kanyang puno upang gawin ito. Nagulat at lubos na nagpapasalamat si Ian na tumingin siya kay Yuri at muling nagpasalamat, ngunit biglang hinawakan siya ng mahigpit ni Ursula at binalaan siya ng matindi na kung masira niya ang espada ay siya mismo ang tatapos kay Ian. Inutusan siya ni Ursula na maghanda para sa labanan at nang magsimula ang laban ay sinubukan ni Ian na tamaan ang halimaw bago ito makalapit, ngunit nabigo ang una niyang hampas na nagdulot sa kanya ng pagkadismaya. Tinanong niya si Ursula kung bakit hindi gumana ang kanyang atake. Direktang sinabi ni Ursula na dahil sa sobrang bagal ng kanyang mga galaw at nang tanungin niya kung paano niya ito mapapabuti, malamig na sumagot si Ursula na kailangan niyang tuklasin iyon sa sarili niya at muling nagtuon ng pansin si Ian at sinubukan muli, ngunit muli siyang nagmintes. Naiinis kaya't sumagi sa kanyang isip ang ideya na ang mga halimaw ay maaaring may katalinuhang tulad ng sa tao, kaso agad niya itong tinanggihan bilang nakakatawa at habang pinagmamasdan ang kanyang paghihirap, nagbigay ng payo si Ursula at sinabi niyang gamitin ni Ian ang kakayahan niyang suriin ang halimaw upang mahuhulaan ang mga galaw nito. Pinalakas ng kanyang mga salita at inactivate ni Ian ang kanyang appraisal ability na sa kanyang pagkagulat, tila bumagal ang galaw ng halimaw sa kanyang paningin na nagbigay sa kanya ng mas malinaw na pokus at kasiguruhan. Sa bagong lakas at linaw ay tumama si Ian sa halimaw gamit ang isang tamang hampas na agad itong pinatay. Masayang-masaya siya at triumphant na sinabi niyang natalo niya ang halimaw sa isang hampas lamang, subalit hindi impressed si Ursula at binalaan niya si Ian na huwag masyadong magpasikat sa isang maliit na tagumpay. Ipinakita niya ang isang grupo ng iba pang halimaw na naghihintay malapit doon at inutusan siyang talunin silang lahat. Mula sa malayo ay pinanood ni Yuri ng may kaba at tahimik na umaasang magiging matagumpay at ligtas si Ian at sa battlefield. Buong tapang na lumaban si Ian na ginamit niya ang kanyang appraisal abilities upang malampasan ang bawat kalaban. Pagkatapos ng laban ay tumingin siya kay Ursula at sabik na tinanong kung ano ang opinyon niya sa kanyang pagganap. Inamin ni Ursula na maayos naman ang kanyang mga pagsusumikap lalo na para sa isang tao na umaasa lamang sa kanyang matalas na appraisal ability. Ipinahayag niya ang susunod na mahalagang hakbang at suriin ang mga napatay na halimaw upang matuklasan ang kanilang mga likas na kakayahan. Ipinaliwanag ni Ursula na ang mga halimaw ay nagtataglay ng natatanging mga abilidad na maaaring makuha at magamit ng mga taong may tamang kaalaman. Naging mausisa si Ian at nagtanong kung paano niya ma-extract at magagaya ang mga kapangyarihan ng halimaw. Inamin niyang wala siyang ideya kung paano magsisimula at ipinaliwanag ni Ursula kay Ian na ang kanyang kakayahan sa appraisal ay nasa maagang yugto pa lamang. Binigyang diin niya na ang appraisal ay hindi lang tungkol sa pagmamasid na kundi tungkol sa pagsusuri at pagsipsip ng impormasyon mula sa kalaban, kapag na-absorb ang impormasyong ito na maaaring makuha ng gumagamit ang kakayahan ng kalaban. Dagdag pa niya dahil sa kapangyarihan ng puno ng mundo na nasa kanya mas madali para kay Ino na ma-assimilate ang mga kasanayan sa labanan, at ang prosesong ito ay natural na magpapataas sa kanyang karanasan sa paglipas ng panahon. Inamin ni Ian na ang lahat ng ito ay dahil kay Yuri na nagbigay daan sa kanyang pag-unlad. Sa isang sarkastikong tono na mapanuyang nagpasalamat din si Ursula kay Yuri, ginamit ni Ian ang kanyang appraisal ability upang masipsip ang mga kakayahan ng halimaw. Nagdulot ito ng pag-agos ng napakaraming impormasyon sa kanyang isipan na nagresulta sa matinding sakit ng ulo. Naiinis at nagreklamo si Ian tungkol sa nakakabahalang sensasyon ng sabog-sabog na impormasyon. Hinikayat siya ni Ursula na subukan ang kanyang bagong kakayahan. Sinubukan ni Ian na tumakbo at namangha siya sa hindi nakakapaniwalang bilis na nakuha niya na gayunpaman sa sobrang kasiyahan ay nawalan siya ng kontrol at nadapa, na nagdulot ng pagkapunit ng kanyang mga kalamnan mula sa strain at kalma siyang nilapitan ni Ursula. Ibinuhos ang tubig na nagpapagaling sa kanya at tiniyak na sa tuwing masisira ang kanyang katawan ito'y gagaling ng mas malakas kaysa dati. Determinado si Ian na mag-improve kaya't paulit-ulit niyang pinagpraktisan ang kanyang bilis, kahit panadapa at nasusugatan siya sa bawat pagkakataon. Sa bawat beses na masaktan siya ay lalong tumitibay ang kanyang katawan at patuloy siyang pinagaling ni Ursula gamit ang tubig mula sa puno ng mundo, at unti-unting nag-adapt ang katawan ni Ian lalo pang lumakas ang kanyang mga kalamnan, at tumitibay ang kanyang mga hibla sa bawat pagsubok. Pagkatapos ng ilang nakakapagod na sesyon sa wakas ay ganap niyang na-master ang kanyang pinalakas na bilis, matagumpay na idineklara ni Ian na handa na siyang harapin ang oso kaso hindi impressed si Ursula,
binalaan niya si Ian na huwag hayaang malunod sa kayabangan ang kanyang pag-iisip. Nang biruin siya ni Ino at talikuran ito at dito ay sumiklab ang galit ni Ursula at sa inis ay idineklara niyang hahayaang ma-appraise ni Ian ang kanyang lakas at nang may pagkasabik at tinanong ni Ian ang tungkol sa kanyang mga kakayahan, walang pag-alinlangan ay nagbitaw si Ursula ng mga apoy at sinunog si Ian habang kinukutsa siya at tinanong kung kaya niyang malaman ang kanyang kapangyarihan. Habang umiikot sa sakit ay galit na tinanong ni Ian kung paano niya malalaman iyon at ipinaliwanag ni Ursula na ang kanyang kakayahan, na tinatawag na spells magic ay nagbibigay daan sa kanya na mag-cast ng mga spell gamit lamang ang kanyang isip, na hindi na kailangan ng tradisyonal na mga chant. Nabigla si Ian sa pambihirang kapangyarihan ni Ursula at tinawag itong kamangha-mangha at nakakapangilabot. Sa isang nakakalokong ngiti ay inutusan siya ni Ursula na i-appraise ang kanyang fire spell at pigilan ang fireball na ihahagis niya. Bago pa makapaghanda si Ian ay inihagis ni Ursula ang apoy na muli siyang nilamon ng mga apoy. Nasunog at dismayado ay napasigaw si Ian kaso nagpas siyang subukang muli at ang kanyang mga unang pagsubok ay nabigo, dahilan upang lalo siyang masunog at mapagod sa kabila ng hirap, determinado siyang ma-master ang kakayahang iyon. Nangako si Ian na maglaan ng 5 araw ng walang tigil na pagsasanay at kahit wala siyang likas na talento para sa mahika, nagtiyaga siya sa kabila ng napakaraming pagkabigo dahil limitado ang reserba ng mahika ni Ian. Madalas siyang nauubusan ng lakas at halos bumagsak sa pagod. Sa bawat pagkakataong ito ay dumating si Yuri upang tumulong at nagbibigay ng mga patak mula sa puno ng mundo. Ang mga patak na ito ay hindi lamang nagpapagaling ng kanyang mga sugat kundi nagpapabalik din ng kanyang lakas ng mahika, na nagbigay daan para siya'y ganap na makabawi. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon at masusing pagsasanay ay unti-unting natutunan ni Ian na maglabas ng malalakas na fireball. Hindi dito natapos ang kanyang progreso at eventually ay na-master niya ang paggamit ng wind magic, na isang kakayahang may katamtamang antas na higit pang nagpalakas sa kanyang kakayahan sa labanan. Ang malaking pagunlad na ito ay patunay sa mga kapangyarihang kanyang nakuha mula sa mga halimaw at sa walang kapagurang pagsasanay na ibinigay ni Ursula, at doon ay nasiyahan si Ursula sa naging progreso ni Ian. Inanunsyo niya na tapos na ang kanyang pagsasanay at tinanong niya si Ian kung handa na ito para sa muling paghaharap nila ng oso, punong-puno ng excitement at kumpiyansa na masiglang pumayag si Ian. Habang papalapit sila sa lungga ng nilalang at nakaramdam si Ian ng alon ng kaba at pananabik na nararamdaman ang kanyang pag-alinlangan, pinalakas ni Ursula ang kanyang loob at pinaalalahanan siyang mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Tiniyak niya na kung ilalapat ni Ian ang lahat ng kanyang natutunan at magtatagumpay siya laban sa oso bagamat bahagyang kinakabahan pa rin, pabirong sinabi ni Ian na ang ilang magagandang salita sana ay sapat na bilang pampalakas ng loob kaysa sa matinding pagsasanay na pinagdaanan niya. Isang malakas na tulak gamit ang paa ang ibinigay ni Ursula kay Ian na nagpadala sa kanya diretso sa laban at sinabi niyang simulan na niya ang trabaho. Binabalikan ni Ian ang mga alaala ng kanyang nakaraang kahihiyan at ang mga ito ang nagpasiklab ng matinding determinasyon sa loob niya. Hindi na siya ang mahina at iniwang appraiser na dati. Pinagsama niya ang kanyang lakas ng loob at tinawag ang oso at hudyat ng pagsisimula ng kanilang muling paghaharap. Tumingin ang oso sa kanya na ang mabangis nitong mga mata ay nakatuon sa kalaban. Nagsimula itong umikot sa paligid niya at inaalam ang kahinaan ng kanyang biktima bago maglunsad ng mabangis na atake. Tumugon si Ian sa pamamagitan ng sunod-sunod na fireball ngunit tila hindi naapektuhan ang halimaw. Ang makapal nitong balat ay tila lumalaban sa init ng apoy at gayunpaman ang usok mula sa mga apoy ay nagbigay kay Ino ng pagkakataon. Ginamit niya ang takip ng usok upang magpalat ng posisyon at maghintay ng susunod na galaw ng oso. Habang umaatake ang oso ay inactivate ni Ian ang kanyang appraisal ability upang mahulaan ang galaw nito at sa eksaktong tiyempo. Nagpakawala siya ng isang malakas na windstorm na tumama sa oso na nag-iwan ng mga sugat dito, sinamantala niya ang pagkakataon at naglunsad ng sunod-sunod na fireball na walang tigil na tinatamaan ang halimaw ng walang pag-alinlangan. Napasigaw sa sakit ang oso at nabuwal ito sa lakas ng pinagsamang mga atake, doon ay nagpatuloy si Ian ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa laban at sa wakas ay bumagsak ang makapangyarihang nilalang at tuluyang natalo. Tumayo si Ian sa ibabaw ng bangkay ng oso at hinihingal subalit tagumpay at sa labis na kasiyahan, idineklara niya na siya ay naging mas malakas kaysa sa tao na dating siya. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.